Yun, and start recording mga kalapid na welcome sa isa na naman reaction video. West Philippine Sea, nakakamiss din eh, no? So, magko-content tayo ng West Philippine Sea. Kasi napanood natin yung ginawa ni Shobaldi kahapon, papakinggan natin at natutuwa naman ako sa reaction niya. Tapos, papanoorin natin yung latest niya kanina. Yung latest niya kanina hindi ko pa napapanood, pero yung kagabi, napanood ko. So, kukunin ko yung reaction niya. Yun yung kokomentan ko muna bago tayo lumipat dun sa kabilang content niya. Tignan natin kung ano yung sasabihin dun. Kung ano yung pangyayari dun sa susunod na content niya, yung latest niya. Kasi dito sa kahapon, China, pinutukan ng flares ang aircraft ng BIFAR. Grabe na talaga sila. Okay? So, China, pinutukan daw ng flare. Saan may flare? Masusunog yung aircraft. 'Di ba? Pakinggan muna natin. Shoal at 4 na Chinese militia vessel naman ang nakaistasyon sa Skoda Shoal o Sabina Shoal. Alam niyo mga tol, malapit ko nang tanggapin sa sarili ko Yun. na hanggang ganito na lang talaga tayo. Yun. Hanggang Dapat naman mo pa ginawa yan. Kasi wala ka naman ding magagawa. 'Di ba? Kasi pinapainit nyo lang eh. Pinapainit nyo lang yung mga ulo nila. Tuloy. sa puna na lang tayo, hanggang sa pakikinig na lang tayo sa gobyerno natin. Ganun talaga. Kasi hindi naman tayo nakaposisyon. Kahit anong gusto natin gawin, kahit anong gusto natin reaction, wala tayong magagawa dyan. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na tayo maging magtapang-tapangan dito na para tayong ewan. Nakakala mo, ang tatapang natin. Pero pag at the end of the day, wala rin naman tayong magagawa dyan. 'Di ba? Kailangan tanggapin mo na sa sarili yun, Shobaldi. Tuloy. Na atin ng West Philippine Sea at hindi natin papamigay. Pero, no, parang gusto ko na rin tanggapin sa sarili ko mga tol, na talagang hindi na natin mapapawi yan mga tol. Hindi na talaga mapapasa atin yan at tuluyan ng masasakop ng China yan at ng iba pang bansa. Na Hindi ko naman sinasabing masasakop. Kasi pwede naman magkaroon ng shared, 'di ba? Basta nasa maayos na pag-uusap, hindi naman siguro sasakupin. Sumobra naman yung pagkakawalang pag-asa mo, 'di ba? Wag ganun. Ay, wag naman. Okay? So, wag naman ganun walang pag-asa. Pero yung sa wala tayong magagawa, ay wala talaga tayong magagawa diyan. Tuloy. talagang nagsusulong ng kanilang claim at matigas at matatag ang loob nila na kanila yan mga tol. Sa atin hanggang ano lang tayo kumbaga sa kasabihan, sigang kanin lang tayo mga tol eh. Puro tayo claim, pero wala tayong nilalabas na kahit anong pondo para panindigan yung mga bagay na ganyan. Oo, pinapakita natin, parang front nga lang yun eh. Yung pagpili natin ng mga panibagong assets natin, panay ano lang tayo eh, panay payabang Hindi lang naman yung pagbigay pati yung mga pagtulong kuno ng mga ibang bansa, 'di ba? lang tayo na may bago tayong mga barko, may modernization program tayo. Parang alam niyo yun, yung mga nagre-release ng budget sa gobyerno natin, parang nagdadalawang isip din silang ibigay sa PCG, ibigay sa Navy. Hindi talaga nila bibigay, mas gusto yung nilang kurakutin yun. Tuloy. Nawala na naman. Ba't nawawala yung Hihinging audio? budget nila kasi inaasahan nila pag nagpalit naman ng presidente magbabago din naman yan eh. Malay nyo pagdating Ano ba yan? Opinion mo o sa tingin mo yun talaga nasa isip nila? Tuloy. Oh. yung hinihinging budget nila kasi inaasahan nila pag nagpalit naman ng presidente magbabago din naman yan eh. Malay nyo pagdating ng susunod na presidente kay BBM, 'di ba? Best friend na naman natin ng China. So para saan pa yung pagdadagdag ng assets natin at modernization program, 'di ba? Wag na, ito na lang budget nyo, pagtiyagaan nyo na yan. Ito lang mga tol, lagi nang napapansin ko kasi ganun tayo eh. 'Di ba? Pagkatapos ni PBBM, sino susunod na presidente? Pagpalagay niyo na mga kapatid, Sara Duterte. Sabihin lang natin Ba't ayaw mo na tulpo? Lamang si tulpo sa inyo. Kala ko ba lamang si tulpo, ba't ikaw alam mo si Sarah? Di ba? Ay, Sarah. Sabi ko sa inyo behave lang kayo at lalabas din yung totoo. Okay, tuloy. palagpalagay niyo na Sara Duterte. Syempre mga tol, Duterte yan eh. 'Di ba? Malapit sa China yan. So ano pa? 'Di ba? Para saan pa yung ano natin diyan? Para saan pa yung paikipaglaban diyan? So halimbawa, kung sakali naman si Sara Duterte, friend sa China, ba't naman sasakupin? At least tahimik lang, 'di ba? Andun lang yun mga nakaposte. Kasi 'di ba sinabi ko naman sa inyo, kaya lang ginagawa din ng China yan para hindi sila magkaroon ng access yung mga ibang bansa na mabilis silang mapasok.
pero hindi para manakop sakupin tayo. Siguro yung Taiwan, gusto nila maging sa kanila uli. Parang yung Russia, gusto nila sa kanila uli yung anong tawag dito? Ukraine, di ba? Parang yung Israel, gusto nila sa kanila uli yung Palestine. Ganun lang yan eh. Pero hindi naman syempre sasakupin tayo ni China dahil gusto niyang sakupin yung Pilipinas. Wala naman ako nakikitang ganon. 'Di ba? Pinoprotektahan lang ni China yung ano din niya, sarili niya against sa ibang makakapangyarihang bansa. Hindi sa atin dahil hindi naman tayo makapangyarihan. 'Di ba? Tulad ng Amerika ng kung ano pa na pwedeng pumasok sa kanila. Kaya sila pumuposisyon din. Okay, tuloy. Ng ano natin ng mga PCG natin. Magiging payapa na ulit ang West Philippine Sea, mga kapatid. Wala na tayong mababalitaan muli, di ba? Pero kung ano man ang sasapitin ng Pilipinas pagdating ng panahon, di ba? Talagang wala na tayong magagawa doon at nakatadhana na 'yon. Alright? Okay. So at least nakapag-isip-isip na dito si Shobaldi. Very good naman 'yun. 'Di ba? Na at the end of the day, ngangalan tayo. Kahit yung mga senador na yan, ngangalang din yan. 'Di ba? Kasi kung ipoprovoke nyo lang na ipoprovoke din si China, talagang naghahamon lang kayo ng suntukan. Kung baga sa featherweight, hinahamon mo yung heavyweight, 'di ba? Bahala kayo kung paano, kahit parehas kayong may knowledge sa martial arts, pero pagdating sa sabihin na natin ikaw featherweight ka lang, kalaban mo heavyweight, putang ina, hindi pa rin tatamaan ng ano yan, hindi tatablahan ng suntok mo yan. Gets nyo? Tuloy, natin sa kabila. Kakapasok lang. Ng ating panonoorin, bibigyan Kakapasok lang, Pinas, US nagdeklara na. US Navy aircraft carrier umatake, West Philippine China reaction video. Tignan natin kung totoo to ha. Hindi ko pa to napapanood. Okay, tuloy. reaction video, mga tol, mula kay Philippine Trending News. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo Subscribe kayo kay Samantala, muling Shobaldi. pinagtibay ng mga kasundaluhan ng Pilipinas Siyempre, pati sa akin, putangin na naman. at Estados Unidos. Ang alyansa ng mga ito kasunod nga ng pinakahuling insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na ang pakikipag-usap ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kay United States Joint Chief of Staff General Charles Brown Jr. sa isang phone call na kung saan tinalakay ng dalawa ang kasalukuyang security environment ngayon sa naturang rehiyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Circes Trinidad, sa naturang pagpupulong ay napagkasunduan ng dalawang opisyal ang pagpapanitili sa close coordination sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng mas lumalala pang mga illegal na aktibidad ng China Coast Guard, partikular na sa mga panggagambala nito sa mga rotation at reprovisioning mission at ang pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito ay tinalakay din ng dalawa ang ilang usapin na may kaugnayan sa mutual strategic security interest at opportunities naman sa pagitan ng dalawang bansa para naman sa kadagdagan pang military cooperations. Samantala, sabi pa ni Colonel Trinidad, Oo na naman tayo, pero nakarinig mo yung sinabi mo kagabi. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. nasa naging phone call Kung talagang gustong tumulong ng Amerika, noon pa. Noon pa. 'Di ba? ay sumasalamin ang muling pagpapatibay sa commitment ng dalawang bansa, partikular na ang Estados Unidos at ng Pilipinas sa alliance sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, gayon din sa pagtataguyod ng isang rule-based international order at shared vision ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. So abangan na lang natin kung ano yung mga magiging resulta, no, ng mga pagmi-meeting nila, pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Natawa na lang ako sa reaction niya. Abang na lang tayo. Kagabi na wala ka na ng pag-asa, sana tinuloy mo na lang, di ba? Wala tayong ano dyan. Tuloy. Sa kasundaluhan din ng US, mga tol. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating itong mga kaganapan na to. Umabalangkas na ang National Task Force for the West Philippine Sea ng bagong national strategy para sa West Philippine Sea para naman sa ilang adjustment matapos ang pinakabagong agresibong aksyon ng mga barko ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Ayon nga kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, umaasa ang kanilang grupo na may pipresenta nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ng naturang mga pagbabago. Hindi naman idinitalya ng opisyal ang ilang mga adjustments sa strategy ng bansa sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Kung matatanda na muling sumenro ang maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China matapos na bombahan ng tubig ng barko ng China ang Philippine
vessels habang nagsasagawa ng resupply mission nitong weekend lamang. Nasa kabuang 46 na mga barko ng China ang sinubukang harangin ang mga barko ng Pilipinas na itinuturing na pinakamalaki na Alam nyo kung ako dito sa Pilipinas, papalag na ako, mamamaril na ako. Alam nyo kung bakit? 'Di ba naaalala nyo yung yung content ko na pinagbabaril ng ano bang bansa yun? Eurasian country din yun eh. Pinagbabaril yung mga barko ng China. Hindi naman pumapalag yung China, 'di ba? Eh bakit kaya hindi natin i-try yun, no? Pagbabarilin din natin yung mga Coast Guard nila. Sa akin mas yun. Mas magandang gawin yun. 'Di ba? Tapos tignan natin kung magre-retaliate sila. Pero tingin ko kasi yung nangyari doon sa China, hindi naman sila nag-retaliate eh. 'Di ba? Pinalubog pa nga yung barko nila. Nakalimutan ko lang, hanapin nyo na lang sa sa content ko yun. na bilang ho ng Maritime Forces na naidokumento ng mga lokal na otoridad. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi ng kanilang panig na ito ang naobserbahan ng kanilang team sa naturang bahagi ng karagatan. Tinukoy naman ni Malaya na nagpapakita ang naging aksyon ng China ng pagnanais nito na ma-escalate ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Kaya hindi naman ito itinuturing ng pamahalaan bilang act of war, kundi parte lamang anya ng mga hakbang at Hindi ba act of war yan? Ano yan? Act of lasciviousness? katulad na lamang ng cat and mouse game na kinakasangkapan ng China para naman sa pansarili nitong interes sa naturang bahagi ng karagatan. Mga sundalo ng Pilipinas galit na sa China. So ito na nga mga sangkay yung balita tungkol po sa Labanan na natin yan, di ba? O, tapos nuclear aircraft carrier, papasok sa Sulu Sea at West Philippines. Sinong gago ba kayo? Tangina nyo, dito kayo maglalaban, nuclear. Tangina, ba't hindi dyan pasabugin sa Amerika yan? Puki lang ina naman yan. Kaastigan ba yan? Kaastigan na naman yan. Pilipinas at China, no? Ang Pilipinas di umano ngayon ay nag-aalburuto na. Especially yung Armed Forces of the Philippines. Nag-aalburuto na po sa ginagawa ng China. Ito po, AFP. Ito ang ganda, no? Reaction video, tas reaction video ng reaction video. Makikipag-usap na sa DND at iba pang ahensya kaugnay sa gagawing hakbang mga sangkay laban sa China. Tulad nga lagi nating sinasabi, ito nga mga sundalo natin mga tol. Bad trip na talaga yung mga yan. Nagtitimpi lang yan. Kaya nga, di ba sabi ko siya, yun yung magandang gawin. Paputukan nyo na yung China. Ba't kailangan nyo magtimpi? Pag binomba kayo ng tubig, barilin nyo na. Barilin nyo na. Di ba? Doon nyo makikita kung talagang papalag yung China. At least kung talagang lumabang kayo, nakita nila, putang ina, palaban pala talaga to. Walang tokis-tokis, walang bili-bili. Pero putang ina, hingi kayo ng tulong dito sa US, tas may dalang nuclear aircraft carrier. Puka ng ina, sa atin yan, sa atin yan sumabog ko, hindi ba naman kayo mga tanga? Inang katangahan yan. Hindi tayo dapat mawalan ng faith sa kanila eh. Though, alam natin na bilang Ano yan, pasasabugin nyo dun sa China? Siyempre dito yan sa Pilipinas, malapit. Puka ng inang kagaguwa naman yan. sundalo, meron yung chain of commands. No, meron yung mga sinusunod at hindi sila dapat magsimula o manguna, di ba? Hindi na kailangan. Gawain yun mga tol. Talagang hanggang Tangina, depensahan mo na yung sarili mo. Kung babariling ka na, kailangan mo pa ng chain of command. Kung on the spot na, tinitira ka na, kailangan mo pa ng chain of command. Kung nasa peligro na buhay mo, chain of command pa rin. Kailangan nyo na. Para yung pag-asa natin bumalik. Kagabi, wala ka ng pag-asa. Ngayon, ito na naman tayo. May pa chain of command na naman tayo. susunod lang Issue pinatawag. po, hindi tao. Issue, hindi tao. Yung issue natin dito sa West Philippine Sea. Diba? Yun yung kinaklaro natin dito. Kanya-kanya kasi kaming opinion. Tuloy. Kung ano man ang ipag-uutos. Kaya kung meron man tayong dapat kainisan o kung meron man tayong dapat napunahin, hindi yung mga sundalo natin kundi yung mga utos na dumarating lang sa kanila. Bakit ganun? Bakit ganun lang mga tol? Di ba? Bakit ganun lang? Tuloy natin. O, di mainis tayo. BBM, may inis kami sa'yo. Yung ba yung panawagan natin? Hindi. Hindi naman kailangan. Browner, may inis kami sa inyo. Hindi. Di ba pagka nandun ka na sa labanan, putang ina, lumaban ka na. Hindi yung mag-aantay ka pa ng utos. Para bang yun nangyari sa 44? Dahil sa utos, putang ina, namatay yung mga sa 44 na yan. Sa kapalpakan. Napanagot ba yung napanagot nyo ba yung nag-utos? Hindi.
Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Makikipag-usap ang Armed Forces of the Philippines sa Department of National Defense at iba pang ahensya kaugnay sa gagawing hakbang kaugnay sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa ilang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ako. So umiinit na ito mga sangkay. Umiinit na po ang sitwasyon. Mainit na Matagal na mainit. Tangina, kailan pa ba? Ang tagal na ito. Matagal na mainit yan. Ngayon nyo lang naramdaman. Ano ba? Maginaw? At maging ang AFP ay talagang nag-aalburuto na. Weekend, ayon kay Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi lang daw kasi ito problema ng Pilipinas, trade route lang ng maraming bansa ang South China Sea. Isa si Browner sa mga nakasaksi mismo ng panibagong water cannon incident. Oh, ito, tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti kung gaano katindi itong nangyari. Makikita nyo po yung barko ng Pilipinas ang liit. na binubomba ng tubig. Ayan po, dalawang barko po yan. Water cannon incident. Ayan, Kung kailangan naman kasi, maghahatid kayo ng mga maghahatid kayo ng supply, putang ina, ang gamit nyo, vessel, maliliit. Ba't hindi kayo gumamit ng malalaking barko para magdala ng dun sa pukin ng inang barko natin? Sa Sierra Madre. Tangina, tapos ngayon magre-reklamo kayo, tingnan yung mga barko nyo, ang lilit. Ang lilit ng pinapadala nyo eh. Tangina, katanga. Ay, Diyos ko, katangahan talaga. dalawang barko ng China. Kaya naman mga sangkay, hindi na po maganda yung ginagawa ngayon ng China at ang armed forces Matagal na. Ngayon na nalaman. Ha? Ngayon na nalaman. Matagal na. sa Philippines ay makikipag-usap na. Ano kayang plano niya dito? Ano ba? Wala sila magpaplano. Pukin ng inang yan. Ilan na yung binomba. Ang tagal na. Ngayon na ulit sila magpaplano. Tangin na naman. Diba? Nag-iintay lang sila ng ng kautusan mga tol kasi talagang alam mo yung AFP natin mga tol, hindi duwag yung mga yan. Hindi duwag yan. Anda nilang ibuwis yung buhay nila mga tol, di ba? Kitang-kita. Putang na naman ba naman na kayo? Kahit wala naman yung chain of command. Kung tinitira na kayo, pukin ng ina, hindi pa ba kayo lalaban? Tapos kung magdadala kayo ng supply mission, putang ina, gamitin nyo yung Navy natin. Bakit hindi yung Navy natin ang gamitin nyo? Ba't yung mga vessel na hindi natin, pukin ng ina, mga isda? Tangin na naman. Resupply mission. Ang susuplayan yung sundalo, pero ang papadala yung bangka. Vessel, tangin na, tapos tatapat nyo sa China. Anong kagaguhan yan? Kita naman natin kung paano sila nakikipaglaban talaga eh. Di ba? Nag-iintay lang talaga sila ng tamang utos, no? Tama, utos. Kailangan pa utusan, papatayin ka na halimbawa, nandang kalaban mo, binobomba ka na ng tubig, mag-aantay ka na utos. Putangin lang yan. Pagkataon, no? Ibaba mo lang yung utos namin, pupuputokan talaga namin yung mga yan. Ganon na ganon talaga yan mga tol. Mas maganda, paputukan nyo na. Huwag na kayo makinig sa mga matataas, putang ina, ipaglaban nyo na. Kasi alam nila yung mangyayari. Ganun lang kasimple. Alam naman kasi nila din yung mangyayari. Diba? Sa tingin mo, may lakas din sila ng loob. Try nila din. Diba? Try nila para malaman natin kung gaano din katapang yung China. Pag binomba kayo, gumanti na kayo. Putukan nyo na. Hindi putangin na mag-aantay ulit tayo. Nagme-meeting. Putangin na, ang tagal na ng meeting na yan Ilang na yan, dumaan dito. Ilang pukin ng anong tawag dyan? Yung mga joint military exercises na yan. Ano na pala? Wala. Binubuli pa rin. Pukin ng inang yan. Kaya naghihintay lang talaga sila ng ipagbaba ng utos siguro mula sa President, mula sa DND, di ba? Department of Defense. Pero nag-aalboroto na talaga yan. Tama kay Jan mga tol. Kasi kitang-kita naman nila kung ano di ba? Ang masama nun mga tol, napakarami pang pro-China na talagang parang nagdidiwang pa sila eh. gaganti. Ikaw nga, gabi nawalan ka na ng pag-asa. Wala nagdidiwang. Putang ina, putukan na. Hindi naman kailangan magdiwang. Diba, kung gusto talaga natin lumaban, ipaglaban nyo na. Paglaban nyo na. Diba, Pilipino, patay kung patay. Oh. Pero doon kayo sa dagat para hindi madamay yung mga nandito sa lupa. Kasi andito yung mga bata. Diyan lang kayo maglaban. 'Di ba? Oh. Pero pag nag-escalate, walang pag nag-escalate yan, Cadillac Escalade.
Pagka yan, lumala yung tensyon, alam nyo na kung saan papasok yan. O, diba? Dapat handa din kayo. Handa rin tayong lahat. O, alam din naman natin kung ano nangyari sa Palestine. Hindi rin malayo mangyari sa atin yon. Oh. Anong saysay? Diba? Tama yung sinabi mo na kagabi, tapos ngayon nakarinig ka ng ganyan. Matapang na naman uli tayo? Di, subukan nyo. Para magkaalaman, diba? Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Try nyo lang daw, walang mawawala. Buhay lang. O, tuloy. na ba ang China? Sabi lang niyan, sinabi ni Browner na nadala pa rin sa mga sundalo sa UN show dahil ang supply, pati ang Christmas gift umano sa kanila, nitong Polo Marcos. Ito naman ay baba. So, ito yung sinabi po ni Browner. Sabi po niya dito, galit na galit ako. Nung nalaman po niya, Anong mangyayari sa galit mo? Hanggang galit ka na lang. nung nakita po niya ang nangyari mga sangkay, Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Nitong Lunes, ayon po sa kanya, he believes China was unaware of his presence on the Ay! Ito po yung mga nagbablog ng West Philippine Sea. Diba? Hindi ko sinasabing pro-China ako. Try nyo nga eh. Diba? Magbablog tayo na matapang tayo pero alam naman natin yung kahihinatnan. Pero para pagbigyan natin, diba? I-try nyo. Tignan natin eh. Kung hindi, malay nyo, hindi naman talaga pumalag yung China. At least, diba? Na lumalaban tayo. Binobomba tayo, di lumaban tayo. Pero itong mga kagaguhan ng Amerika na to, nuclear aircraft carrier, papasok sa Sulu Sea. Anong gagawin yan dyan? Pasasabugin dito sa atin? Gago? O sana mag-isip-isip kayo yung mga nagbablog dyan ng, ng West Philippine Sea. Tignan nyo kung saan patungo yan. Kung talaga may tutulong sa inyo, kung sino mapapahamak, kung ano mangyayari, mag-isip-isip kayo. O, ba't hindi nag-uutos kung init na pala yung mga sundalo natin? Bakit wala pa rin nag-uutos sa nakakataas? Tangina. Huwag kayong magbalita lang ng matapang, pero putang ina, wala rin naman, di ba? Kasi kung totoong matapang, putang ina, halimbawa, andun ka na eh. Binobomba ka na ng tubig. Pukin ng ina, hindi ka pa ba lalaban? Hanapin niyo ibang mga video ng ng mga may mga dispute sa mga dagat. Lumalaban sila. Binabaril nila yung China. Yung mga Vietnamese, pinagtatawanan na lang nila yung China. Ng teteng. Tapos tayo ganito, mukhang aping-ape. Tapos, kunwari galit. Utot nyo. Nakakalapit na subscribe kayo, ha? Nakakainit ng ulo to. Pinagagago tayo ng mga balita. Diba? Wala namang mangyayari sa mga sa mga tapang-tapang na yan. Pag may tapang, ilabas nyo na. Para ng daldal, putang na, puro daldal. So, yun lang mga kalapit na. Maraming salamat. And comment kayo kung anong gusto nyo sabihin. Kung may mali ba ako, di mali ako. Kung di kayo na yung tama, kayo magaling and stop recording.